Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 God is good all the time, and all the time, God is good. So binabati namin kayo ng isang pinagpalang evening, morning, and afternoon. Sa mga kapatid natin na kasama natin ngayon, we are welcoming you guys dito sa ating OPM online prayer meeting. Live here at Jesus Coffee Church from Mondays to Fridays, 7 p.m. to 8 p.m. At bago po ang lahat, ako nga po pala si Ethan Matthew Calomarde. At ako nga naman pala si Zion Yus. And kami po ang Worship Ministry. And we are glad that you are here, kapatid, for joining us tonight. And kung first time mo, huwag mong kakalimutan i-type yung New Blessing para ma-welcome kayo ng ating mga kapatid. At ayan po, no? Thank you, Lord. At ayan, binabati ko po ang lahat ng ating mga kapatid na maaga sa gawain ng ating Panginoon. At isang pinagpalang gabi naman po sa ating pastor, na si Pastor Ruban, at kanyang wife na si Sis Beth. At good evening sa ating Women and Wisdom or WOW Ministry. And a blessed day for inyong lahat. And syempre, good evening din po sa ating mga kapatid na regular na ating nakakasama. And in a few minutes, dadako tayo sa ating pinagpagpupuli ang awitan natin si Lord. Ayan, patuloy lang tayo mag-tag, mag-share, and mag-mention ng ating friends, family, loved ones, para naman sa ating digital evangelism. At para naman po sa ating digital evangelism. Sabay-sabay po tayo magbahagi ng salita ni Lord at sharing for our live video. At pakishare na po ng ating mga kapatid at ang ating link. At i-click po ang right then post share. Isend nyo rin ang link sa inyong loved ones. Pakimension na din ang inyong family, friends, and mahal nyo sa buhay. Let's invite more souls para sa Kingdom of Jesus. Amen. Thank you, Lord, for sa mga kapatid natin na patuloy nag-share and nagtatag. So praise the Lord sa buhay nyo. And for our satellite international churches, hello po, good evening din po. At binabati po natin ang ating mga kapatid sa ating local and international churches. Isang pinagpalang gabi po sa atin sa Grace Coffee, Macau, Canada, Chicago. Pinagpalang gabi din po sa lahat ng ating satellite churches sa ating Jesus Coffee Church nasa po Manila at sa ating church ngayon sa Give Mall, Las Piñas. Yes. Ayan, thank you Lord. At bago po ang lahat, sinisimulan muna natin ang ating gawain at hingin ang guidance ni Lord sa ating gawain through prayer. Manalangin tayo. Sabay-sabay natin ipikit ang ating mga mata at itungo ang ulo. Aming Amang Diyos na nasa langit, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa isang mapagpalayang gabi na ibinigay mo sa amin lahat. Salamat po sa malayang oras na mayroon kami upang makapakinig ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, dumadalangin po kami na ikaw siyang sumama, ang iyong banal na Espiritu Santo, ang magbigay sa amin ng kapaliwanagan, ng kapanatagan, at kayong Panginoon ng malinaw na internet connection. We pray in the mighty name of Jesus na naman po yung mga distraction na inilalagay ng kaaway, ikaw po, Panginoon, ang mag-alis ng ito. Salamat po dahil alam namin na sa pagsisimula hanggang sa wakas ay ikaw ang siyang sasama sa amin. Sa mga kapatid namin na wala pa rito, ikaw po ang siyang magpaalala sa kanila upang makasama rin namin sila sa gawain ito. Salamat po, Panginoon, at alam namin na sa pagsisimula ng pag-aayuno at pananalangin, ikaw, Panginoon, ang magpapaalala, Panginoon, na kami ay patuloy na maging tapat sa aming mga ipinangako na debosyon sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, at tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen.
It was you who truly cared for me.
stream of water. I long for you, God. Tears in the night, I'll wait for you. Your love means more to me. You means more to me. Let me seek your face. In your presence is where I find peace. Let me praise your name, for your power is my victory. Like a waterless land, dry and weary, I thirst for you, God. With all of my heart, I'll wait for you. Your love means more to me. You means more to me. Your love means more to me. You means more to me. Let me seek your
your spirit move. I thirst and long for you, yeah, it's breaking me. Oh, it's changing me. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Alam niyo ba na ang Red Sea ay 10 times saltier than the other sea? At alam niyo ba na ang Red Sea ay hindi actually red? By any scientific reason, ang Red Sea ay due to algae. And that's our coffee break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Kunin po natin ang ating mga Biblia. Buksan natin sa aklat ng Exodus 14, 21 to 29. Sabay-sabay nating basahin. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilakaran ay tuyong lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawal ng Faraon na nakasakay sa mga karawahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulam. Napabaon ng mga gulong ng mga karawahe at hindi na sila nakahabol ng matulin. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang mga karawahe. Ganun na nga ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo ay nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig, kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natubunan ang mga karawahe at kabayo ng Faraon, pati ang kanyang buong hukbo, at wala ni isa ang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat, na tuyong lupa ang dinaanan, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hallelujah! Tayo'y manalangin, itungo ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Aming Diyos na nasa langit, kami nagpupurit, nagpapasalamat, Lord. Sa unang araw ng pag-aayuno, Panginoon, Ikaw ang aming magiging lakas hanggang sa matapos ito, Lord Jesus. Tulungan mo kami, Lord, na sa pag-aayono namin na ito, Lord, na mabuksan ng aming puso't isipan, na tumanim ang iyong salita, Panginoon, Lord Jesus, at makita ang bunga at manatili, Panginoon, Lord God. Tulungan mo rin, Panginoon, Lord, ang mga tao, Lord, na makakarinig ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Lahat ng ito, Lord, ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello mga kapatid. Ako nga po pala si Sis Mel. Ako po si Sis Reg. Hi, Sister Yulene. Ako po si Sis Ruth. Ayan, thank you Lord. Narito kaming apat upang magbahagi sa inyo ng mga natutunan namin para sa day 1 ng ating prayer and fasting. At ito na nga ang unang araw ng ating pananalangin at pag-aayuno. At pag-uusapan nga natin ngayon ang ginawang pagkilos ng Panginoon sa Israelita, kung saan nakatawid sila sa dagat na pula. Pero bago tayo magbigay ng mga puntos para maranasan natin ang divine intervention, ay magkakaroon muna tayo ng maikling background sa kwentong ito. Sa binasa nga natin kanina, no, ito na yung panahon na pinayagan na ng Faraon na makaalis ang mga Israelita sa Ehipto, na pinamumunahan ni Moses. Ayan, buti kilala nyo, no? Pero bago pa man makalabas nun, ang mga Israelita sa Ehipto, ay makailang beses pa muna silang
Nakailang beses pa muna nilang naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Doon nga ay naranasan nila ang 10 salot na pinadala ng Panginoon sapagkat ilang beses na sinabihan ang Paraon na palayain na niya ang mga Israelita. Ngunit sadyang matigas talaga ang puso ng Paraon na ito at hindi siya payag. Ngunit sa ika-10 na ng Panginoon ng salot ay doon ang Paraon na palayain na ang mga Israelita. Nagtakbay na ng mga Israelita papunta sa ang ipinangako ng Panginoon sa kanila. Biglang magbago ang isip ng Faraon. Kaya hinabol ng mga Ehipsyo kasama ang Faraon ang mga Israelita at naabutan nga nila ito sa tabi ng dagat na pula. At nang makita ng mga Israelita na hinahabol sila ng mga Ehipsyo ay nakaramdam sila ng matinding takot para sa kanilang buhay. At nagawa nga nilang sisihin si Moses noon kung bakit dinala pa sila sa lugar na iyon. Pero sa kabila noon ay tinulungan pa rin sila ng Diyos na makaligtas sa kamay ng mga Ehipsyo at Paraon. At doon nga ay kumilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos at nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula. Ngayon, kapatid, may tanong sa inyo. Ano nga ba yung matututunan natin sa kwento na ito, sa istorya na ito na pwedeng nating baunin para maranasan natin ang divine intervention? Naranasan mo na ba ang matakot? Kayo ba mga sis, naranasan niyo na ba ang matakot? So mga kapatid, pwede nyo ilagay din dyan sa comment box natin ang mga sagot niyo. Kung ano yung mga nararanasan nyo, kung ano yung mga bagay na kinakatakutan ninyo. Ayan. So, at isa pang tanong, paano kaya kung tayo yung nasa kalagayan ng mga Israelita nung panahon na yon? Nako po, natatakot din ba tayo o susuko na lang tayo o patuloy pa rin tayong lalaban na kahit wala na tayong nakikitang daan patuloy nating lalabanan ang kaaway na humahabol sa atin. At para sa number 1 point natin, faith to overcome fear, o faith overcome fear. Una sa lahat, mga kapatid, kailangan nating maintindihan at maunawaan na ang takot o takot sa atin ng mga tao ay normal. Normal sa atin kahit tayo ay mananampalataya na makaramdam pa rin ng takot. Sa istoryang binasa natin kanina, makikita natin na even the chosen people of God experience fear. Nakaramdam sila ng matinding takot. Bakit? Hindi dahil sa wala silang pananampalataya. Maaaring natakot sila dahil yung pagkakataon na yon ay bago lang din sa kanila. Yung pag-alis sa Ehipto ay hindi rin naging madali para sa kanila. Bakit? Dahil maaari may ilan sa kanila na naging komportable na sa lugar na iyon. Maaaring may ilan sa kanila ay naging masaya na o nasanay na sa pamumuhay sa lugar na iyon. Nakaramdam sila ng matinding takot. Bakit? Hindi dahil nakaramdam sila ng takot dahil nga maaaring may ilan sa kanila naging masaya na o nasanay sa pamumuhay sa lugar na iyon at dahil nga matagal na rin silang naninirahan doon. Ngunit gaya ng sabi ng Panginoon, hindi yun ang lugar na ipinangako para sa kanila. Pero sa pagkakataon na sila ay umalis na nga nun, natakot sila, nangamba sila sa kung anong maaaring mangyari sa kanila. Pero hanggang huli, pinatunayan ng Panginoon na hindi niya kailanman pababayaan ang mga taong kanyang pinili. At sa pagkakataon na sila ay na-corner na ng mga Ehipsyo upang patayin, ay may isang milagrong ginawa ang Panginoon na kung saan binuksan ang dagat na pula upang makatawid doon ang mga Israelita. At isang bagay na gusto kong matutunan natin sa pagkakataon na yon, si Lord, may mga gagawin siyang bagay na bago sa atin sa taong ito. As we declare this year as the year of divine intervention, may pagkilos na gagawin ang Panginoon sa buhay natin. May mga bagong bagay siyang ipapakilala sa atin, may mga bagong bagay siyang ipapagawa at ipaparana sa atin. And there's a chance that we will be afraid
May mga pagkakataong natatakot tayo. But then again, this is the work of faith. It can overcome fear. Hindi naman sinasabi sa atin ni Lord na bawal tayong matakot. But to overcome fear, we just need to hold on to our faith. Despite of the fact na natatakot tayo. So every time we experience this fear, let's go back to our faith. Na sinasabi ng Panginoon, kung dinala kita sa sitwasyong iyan, hindi kita pababayaan. Ako ang nagdala sa iyo sa puntong iyan, kaya ako rin ang maglalabas sa iyo mula doon. At ganun nga ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Sa kabila ng kanilang pagkatakot, ay pinatunayan pa rin ng Panginoon na wala dapat silang ipangamba dahil kasama nila ang Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So faith overcome fear. Amen. Ayan. At narinig nga natin yung unang punto na binahagi ng ating kapatid na si Sis Mel. So, for us to overcome fear, we need to have faith in God's promise. Di ba nga, if God is with us, who can be against us? At sa ating pagpapatuloy, para sa ikalawang punto, ang ating ikalawang punto po ay faith to move forward. Again, it's faith to move forward. In Exodus 14, chapter 10 and 15, when Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them, and they feared greatly. And the people of Israel cried out to the Lord. The Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the people of Israel to move forward." So kung doon sa binasa natin, si Lord, sinabi niya na kasi na ang promise niya sa mga Israelita, dadalhin sila sa promised land which is yung Canaan, di ba? Ipinangako na nila ni Lord sa kanila eh. Nagpakita na rin siya ng maraming miracles for the past ilang years, di ba? Pero kung titignan nyo, sa kabila nun, anong nanguna sa kanila? Fear. Nanguna pa rin yung pagkatakot, yung kawalan ng tiwala kay Lord, di ba? So, para sa ating mananampalataya, nangyayari pa rin to, di ba? Kahit alam na natin, pinanghawakan natin yung word ni Lord, nangyayari pa rin na nawawalan tayo ng trust kay God because nakafocus tayo doon sa nakikita nating present, yung pagsubok, rather than kung ano yung plano ng Diyos sa buhay natin, di ba? May mga pinapagawa si Lord sa atin, pero ang gusto kasi natin yung instant result, di ba? Dahil wala tayong nakikitang bunga, kumbaga hindi pa, gusto natin instant eh. Wala tayong nakikitang bunga sa ginagawa natin ngayon. Ang tendency, tumitigil, di ba? Minsan, sumusuko na, ayaw na, I give up. I just wanna share this, no? Nung bago pa lang kami ni Brother John, nung aking husband na ngayon, back in 2019, kami po ay, hindi pa kami kasal nung that time, mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. And naki-Lord na kami that time. And of course, pinapag-pray namin kung anong magiging future. Pero ang plan, wala pa kaming plans na magpakasal doon. Alam niyo, ang inuna namin, na which is alam ko kay Lord din to na binigay din sa amin, nauna kaming bumili ng bahay. Wala pa kaming plan magpakasal, pero nauna kaming bumili ng bahay that time. Pero alam nyo, dun sa process ng pagbibili namin ng bahay, hindi siya naging madali. To the point na gusto na namin sumuko. Pero nandun kami sa pinanghahawakan naming promise ni Lord sa amin, na siya yung magpo-provide and magsusustain sa amin. Hindi ko nga po alam hanggang ngayon kung saan namin kinuha yung pang-down payment doon na 200,000. Kasi at that time, hindi pa naman ganun kalaki yung income namin. Pero after 5 months, I think 6 months, nabayaran namin yung down payment, which is yung equity. So, because we hold on to that promise, alam niyo ang bunga nun, this year, nalaman namin ang value ng bahay namin. Bukod sa nagkaroon na kami ng bahay,
ang bunga din nun, doble na pala yung value niya. Diba? So, kung titignan natin, paano ba hindi kami nagpatuloy? Katulad ng mga Israelita, paano kung hindi sila nag-move forward, na naig yung takot nila, yung doubt nila kay Lord? Diba? Hindi nila ma-experience yung blessing ni God. And God cannot work until you go forward. So, ang question ko sa inyo, brothers and sisters, or sa ating mga manonood, is it possible that the reason why you are stuck in that situation right now is not because hindi ka binibless ni Lord, but because you are afraid to move forward? Yeah. Diba? So, we have to let our faith be bigger than our fear and move forward. May God bless you and give you the desires of your heart, of course, according to His will. In Jeremiah 29:11, I leave this verse or word ni Lord sa inyo. God declares, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future." Wow naman, napakaganda naman talaga yung mga sinabi ng ating kapatid. At talagang kamangha-mangha ang mga naranasan ng mga anak ng Diyos doon sa binanggit nila. At yun yung sinabi ni Sister Reg. At tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon. At ngayon naman, pag-usapin natin yung pangatlo, ito yung faith to obey. Again, faith to obey. Ano nga ba ang significance sa buhay nating mga anak ng Diyos if we have this faith to obey? In Isaiah chapter 1 verse 19, it says, "If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land." Mababasa natin yan sa isa in NIV. At mayroon namang isang translation sa New Living Translation. Sabi dito, "If you will only obey me, you will have plenty to eat." Hallelujah. Sa theme natin ngayong 2024, Divine Intervention, at related dito sa Red Sea. Ito yung nasa bingit na sila ng kamatayan or dead end. Kasi nga, wala na silang way out if you look in our human eyes at hinahabol pa sila ng mga kalaban. But then, nakita natin how God intervened and how God interfered. By the way, nag-search pala ako kung ano yung divine intervention kasi lagi natin siyang dinideclare. In dictionary.com, sabi doon, the divine intervention is the interference of the deity in human life, popularly extended to any miraculous seeming turn of events. Yung sa Christian dictionary naman, ito yung sinasabi niya. Divine intervention is the direct and tangible involvement of God in the world of His people. Divine intervention is grounded in the understanding of God's omnipotence, alam natin kung ano yan, omniscience, and omnipresence. Qualities that affirm His unlimited power, unlimited knowledge, and His presence is everywhere. Hallelujah. And in addition to that, there are 3 types of divine intervention. Big showy miracles, ordinary display of God's mercy. Wow, ordinary lang yun, yung mercy. No. And one act of love, so powerful, it gave us the reason for our faith. At ito yun. So, in Exodus 14, yung binasa natin kanina, at verse 21 to 22, ulitin ko lang. Then Moses stretched out his hand over the sea. Gusto kong natin siya, i-imagine natin yung pangyayaring yun para maramdaman natin yung intervention ng Panginoon. And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on the dry ground, with a wall of water on the right and on the left. At ito yung isa sa kamangamanghang ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Hindi ito magic. Ito yung
pag-interfere ng kanyang kapangyarihan para sa mga Israelites na wala nang mapuntahan. But did God do it in His miraculous power? Pero hindi ibig sabihin nun na walang ginawa ang mga Israelites, walang ginawa si Moses. May pinagawa ang Diyos, may inutos ang Panginoon sa kanya. Ano yun? Itaas mo yung kamay mo, yung tugod mo, at dito na yun. Ito yung sinasabing faith to obey. Naniwala siya, naniwala sila, at sumunod sila. They have the action na talagang ginawa nila yung inutos ng Panginoon. Kaya nagkaroon ng incredible outcome yung pagngangawa ng mga Israelites. At sa tingin mo, sila doon, ano lang ba sila nakaganon? Diba? Mayroon talaga silang mga gawa-gawa at applicable yan sa buhay natin. Araw-araw, I do believe na may kanya-kanya tayong gawa sa Panginoon. And I do believe na naranasan mo na yung pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga maganda at pogi kayo dyan eh. Amen? Hallelujah. At ito na nga, why should we obey if we have this kind of faith? Hindi ba pwedeng obey lang? Or hindi ba pwedeng faith lang? At kailangan kasi talaga pag nagtiwala ka, susunod ka. Pag sinabi ng Panginoon na magbasa ka, hindi magbasa ka. Pag sinabi ng Holy Spirit sa'yo na mag-pray ka, hindi mag-pray ka. Kasi yan yung faith to obey. Pag sinabing magbigay ng kapo, gawin mo. Kasi you are convicted by the Holy Spirit to give. Ganun yun. Hindi lamang yung hanggang naniniwala ka lang. Pero mas maganda pag ginawa mo yung pinaniniwalaan mo. In that way, makikita mo, mayroon tayong points dito. It shows that we love God. Sabi nga sa John 14:23, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and will come to them and make our home with them. So, bakit tayo mayroong faith to obey? Because it shows that we love God. Pangalawa, it shows that we trust Him. Diba? Yung demonstration ng faith. At yung pangatlo, it brings us blessings of success. Hallelujah. Nagiging successful yung mga Israelites. Bakit? Mayroon bang success na hindi blessings? I believe so. Kasi may mga kriminal na yung mga magnanakaw, nagiging successful sila sa pagnanakaw. Mayroon din naman na nagiging successful sa pangingin lang. Mayroon naman naging successful sa panluloko. But this time, pag nag-obey tayo kay Lord, but we have faith and we obey, it brings us blessings of success. Hallelujah. And I do believe sa lahat ng mga kapatid ko, pag ito ay ginawa natin, we will have that blessings of success. So, tatapusin ko to in Deuteronomy 28:14, outlines the blessings that God has promised for us if we obey them. Notice that the blessing will come if we fully obey God, unless you believe. But then, the more you obey, the more you believe. So, hindi mo mararanasan ang ultimate outcome ng faith mo if hindi ka susunod. These two must apply together. Faith to obey. Hallelujah. Ayan. Hallelujah. Thank you, Lord. So, para sa ating pang-apat na punto, basahin muna natin ang Psalm 77 verse 14. So, sa Amplified Bible to. You are the awesome God who works powerful wonders. You have demonstrated your power among the people. Amen. So this year, as we declare and expect for God's divine intervention, mahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos ng mga bagay na imposible. Mga bagay na hindi pangkaraniwan at hindi mapaliwanag. So, para sa ating ika-apat na punto, faith for the impossible. Uulitin ko, faith for the impossible. Amen. So, ano nga ba yung definition ng impossible? So, by definition, something incapable of being or occurring, o sa madaling salita, hindi maaaring mangyari. At kung babalikan natin ang istorya ng pagtawid ng mga Israelita sa Dagat na Pula, ito yung pinaka-highlight ng storya.
na sa pagkakataon na wala na silang mapupuntahan at maaabutan na sila ng mga Ehipsyo, ay kumilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos. At ginawan sila ng daan kung saan walang madadaanan. Hindi nila inaasahan at hindi nila alam kung paano, pero sa pamamagitan ng makapangyarihang Diyos, ang imposible ay naging posible. Amen. So sa taon na ito, Year of Divine Intervention, ganitong klase ang pagkilos. Pangingialam ang inaasahan natin mula sa Panginoon. Amen. Opo, kumikilos ang Diyos sa pang-araw-araw na pabor para sa atin. Pero hindi limitado ang kanyang kapangyarihan sa mga bagay na imposible. Sa mga bagay na sinukuan na natin, sa mga bagay na sobrang tagal na natin hinihintay at minsan nga nakakalimutan na natin. Sa mga bagay na akala natin wala ng pag-asa at tinanggap na lang natin na gano'n na lang. Kapatid, this year of divine intervention, kikilos at mangingialam ang Diyos sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Amen. So, share ko lang po mga kapatid, no? Ang pagkilos ng makapangyarihang kamay ng Panginoon sa aking buhay. Nagkaroon po ako ng iba't ibang klaseng sakit sa aking katawan dahil din sa mga maling desisyon ko. Sa mga bisyo ko. Ayan. So, example na lang ito ay yung pagkakaroon na-stroke ako, nagkaroon ako ng sakit sa puso, na akala ko forever na yon na hindi na ako gagaling. Pero tulad nga ng sinasabi natin, walang imposible sa Panginoon. Yung akala kong sakit ko na hindi na gagaling, posible pala para sa Panginoon. Ako ay pinagaling na ng Panginoon. Patuloy ka lang manampalataya sa Diyos na kaya niyang gumawa ng imposible. Uulitin ko, faith for the impossible. Amen. Thank you, Lord. At dadako naman tayo sa ating manuals. Ayan, kung makikita nyo, meron tayong question and answer at dadako tayo sa day 1. Ayan, sa Exodus 14. At sabi doon sa unang katanungan, anong mga pagsubok ang kinaharap ng mga Israelita? Ayan, sabi dito sa verse 8, pinagmatigas ni Yahweh ang Faraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. At ayun nga, ang pagsubok nila that time, yung pagtitiwala nila kay Yahweh ay napalitan ng matinding takot na makita nila yung Paraon at kawal, di ba? Na humahabol sa kanila. Talagang yung takot nila na inisip nila na wala na bang mapaglilibingan sa Ehipto at dito kami dinala ng Panginoon. At ayun, paulit-ulit silang nagka-question kay Lord pero di nila alam na merong kaparaanan ng Panginoon. Ayan, sa pangalawang katanungan naman, sabi dito, sa paanong paraan nila hinarap ang mga pagsubok na ito? Ayan, syempre, sa pamamagitan ng kapangyarihan at tulong ni Yahweh, tumawag si Moises sa Panginoon. At sinabi doon sa verse 16, bakit mo ako tinawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran niyo. Ayan, at ganoon na nga, diba, yung ginawa ni Moises, at nahati ang dagat at nakalakad ang mga Israelita sa tuyong lupa habang hinahabol sila ng mga Ehipsyo. At para naman sa pangatlong katanungan, ano ang mga kamalian na dapat nating iwasan? Ayan, sabi doon na mga kamalian na dapat nating iwasan ay una, huwag matakot tulad ng mga Israelita. Sabi nga, di ba, sa Isaiah 41:10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So yan, hindi may iwasan, di ba, sa buhay natin na makaramdam tayo ng takot, lalo na kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Pero tinuturuan tayo ng Diyos, ang ating Panginoon, na huwag matakot dahil siya ang ating Panginoon na mag-iingat at magliligtas sa atin. Pangalawa naman ay huwag tayong mangamba.
Dahil madaming beses sinabi ni Yahweh na pagmamatigasin niya ang Faraon. Bakit? Hindi para pahirapan ng Israelites, kundi ipakita kung sino siya, kung ano ang kaya niyang gawin bilang Diyos. Diba? At inilagay niya ang Israelita sa sitwasyon na yon dahil meron siyang planong nakahanda para sa mga ito. Ayan, nandun yung lilipulin sa gitna ng karagatan ng mga Ehipsyo. Ayan. Kaya mga kapatid, dapat hindi tayo mangamba at magtiwala sa kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dapat laging bukas ang ating mga tenga, puso at isipan upang marinig o malaman natin ang plano ng Panginoon para sa atin. Hindi para sa ipahamak tayo, kundi para pagtagumpayin tayo. Amen. Thank you, Lord Jess. Ika-apat na tanong naman, sa paanong paraan ipinakita ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kamay? Naku, dito sa istorya na to, ang daming ipinakita sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Grabe talaga. Una, di ba, pinatigas ng Panginoon yung puso ng Paraon. Sino ba naman ang makapagpapatigas ng puso ng tao, di ba? Ang Panginoon lang. Sumunod, nagpadala pa ng anghel ang Panginoon para doon sa pillar of clouds and pillar of fire. Di ba? Para ma-delay yung pagsunod ng mga Ehipsyo. So, pero ang highlight doon, nung hinati na ng Panginoon, yung Red Sea. Imagine ko lang yung, di ba, nagkampo sila doon sa harap ng Red Sea. Alam niyo yung pakiramdam ng mga Israelita na wala na tayong pag-asa, dead end na. Pero hindi. Natakot sila, pero gumawa pa rin ng paraan ng Panginoon. Ang kamay ng Panginoon pa rin ang kumilos sa magitan ng pagkakahati ng Red Sea. Imagine na tuyo yung dadaanan nila para makaraan lang sila. Oh, glory to God. So, yun ang paggalaw ng makapangyarihang kamay ng Panginoon. Ikalimang tanong naman, anong mga susi ang iyong natuklasan para maranasan natin ng divine intervention? Sa istoryang ito, pinakita lang ng Panginoon na the Lord will fight for you. You just have to believe. Maniwala lang tayo. Kasi minsan nauunahan talaga tayo ng takot eh. Katulad ko, nagkaroon ako ng cancer. Cancer, nakakatakot. Diba? Ang sakit sa tenga na lola, may cancer ka. Pero, meron palang purpose ang Panginoon na yun, 15 years nang nakakaraan yun, na biro mo, kailangan lang pala maniwala ako and be still. Ayun nga. So, ang mga susi, para sa akin ay tatlo. Una, be still. Pangalawa, have faith. And pangatlo, know that the Lord is in control. So, wala ho tayong magagawa kung hihiwalay tayo sa Kanya. Pabayaan lang po natin ang divine intervention ng ating Panginoon. Glory to God! To end our sharing, let's be reminded that this, for our faith, become possible only because of Jesus. Ang dahilan kung bakit mayroon tayong kapanatagan ay dahil alam nating totoo ang ating Panginoon. Totoo ang Kanyang ginawa sa krus. At yun ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat matakot. Siya ang dahilan kung bakit nagagawa nating magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Sa Kanya natin nakikita ang tunay na pagsunod at sa Kanyang kapangyarihan lahat ay posible. Kung palagay mo kapatid, nawawalan ka na ng pag-asa at feeling mo napapalayo ka na sa Panginoon, balik lang tayo sa Kanya. Kaya sabayan niyo lang po ako sa isang panalangin. Let's close our eyes and let's pray. Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y nagkasala sa isip, salita at gawa. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kapatawaran
at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Guys, sumabay po kayo sa ating panalangin. Congratulations. Pinatawad ka na ni Lord. Thank you, Jesus. Mga kapatid, in 5 minutes, tapos na po tayo. Pero muli po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, you are worthy of all our praise. We worship and magnify you. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito na muli na kaming nakapakinig sa buhay na siligtas. Dalangin po namin na manatili po ito sa aming buhay, tumubo at lumago. Thank you, Lord, sa pagtuturo, sa pagpapaalala na kahit anong dinaranas namin, ay mag-worship pa rin po kami sa inyo, Panginoon. Tonight, Lord, tinataas po namin ang mga kapatid namin na nahihirapan sa kanilang mga buhay. Mga kapatid na may sakit o malubhang karamdaman, cancer man yan, TB, sakit sa puso, sa kidney, o kung anumang mga disease na nagpapahirap sa kanila, depression o kung anumang bumabagabag sa aming mga kapatid. Lord, by your stripes, we claim healing. Kayo po ang aming dakilang manggagamot. Kung paano ka nagpagaling 2,000 years ago, alam po namin na ganun ka pa rin magpapagaling ngayon sapagkat hindi ka nagbabago. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Iparanas niyo po, Lord, sa amin ang iyong kapangyarihang nagpapagaling mula ulo hanggang talampakan. We are also praying for our brothers and sisters na mga nagtatrabaho o may mga business. In Jesus' name, kayo po ang magbigay ng kalakasan sa amin ng mga pabor, Lord, tulad ng salary increase, promotion, mababait na mga boss, katrabaho, maraming buyers in Jesus' name. We pray for wisdom, Lord, kung paano palaguin ang aming finances at magamit sa kaluwalhatian mo. At sa mga kapatid namin na naghahanap ng trabaho, kayo po, Lord, ang magpapakita sa kanila ng daan. Sasamahan niyo po sila sa kanilang pag-a-apply, interview, and we claim victory sa paghahanap ng trabaho nila. Maraming salamat po, Lord, sa mga provision na mararanasan namin, mga pambayad namin sa bill, sa bahay, sa sakyan, mga utang, pambayad sa school, sa pagpapatayo ng simbahan. Ikaw, Lord, ang magpo-provide sa amin ng mga pangangailangan namin. Continue to bless us, Lord, para maging blessing din po kami sa aming mga kapatid. Maraming salamat po sa kalakasan na harapin ang bawat araw, Lord. Salamat po sa kagalakan at sa pagyakap tuwing kami nakakaramdam ng lungkot. Maraming salamat po. We will worship you forever, Lord, dahil you are so worthy to be praised and adored. Lahat ng papuri, pagsamba ay binabalik po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung sumabay ka sa aking panalangin, sabay-sabay na natin yung biktara. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of attention. I can do all